the Lordship of Jesus over the situation. Ano mang sitwasyon meron tayo, gusto ng Panginoon, lumakad ka sa ibabaw niya. Hindi ikaw ang lakaran niya. Hindi ikaw ang tagalan niya. Amen? Amen? Mangyayari lang yan kapag na-recognize mo si Lord. Amen? Lord, in this situation, I recognize your Lordship. Take control. Take over. Or else, you will be taken over by the sea. Amen? Ako naniniwala mga kapatid, kung hindi nila na-recognize si Lord, tataobin bangka. Dahil palakas ng palakas ng alon. In fact, sa verse, sabi po rito sa verse 30, the wind was boisterous, palakas ng palakas ang ihip ng hangin. At habang lumalakas ang ihip ng hangin, anong magiging epekto? Lalaki ang alon. Amen? Eh, hindi naman Titanic ang sasakyan ng mga alagad. Hindi naman cruise. Ano lang? Bangkang papel. Bangka-bangkaan lang. Mga kapatid, may kahatig lang ng mga kawayan. Yung talagang typical na bangka na pangingisda. Hello, andyan pa ba kayo? Wala pang motor ng sagwal pa lang yun. At layag lang ang nagtutulak sa kanila. Yung hangin na tumatama sa layag. If they do not or did not recognize Jesus in that situation, lulubog sila. Mapapahamak sila. Kaya maraming napapahamak. Listen, kahit mga Kristiyano, napapahamak sa mga sitwasyon ng buhay, na-overthrown sila, na-overwhelm sila ng mga sitwasyon ng buhay, nakakalimutan si Lord. Hello? Napapabayaan si Lord. Akala kaya nila sa sarili nila. Hello, hindi pa ba tayo? That's the number one key factor kung bakit nakalakad si Pedro sa dagat. Receive a word from the Lord. Yan ang number 2 important factors. How to walk on the sea. Paano tayo makalalakad sa dagat ng buhay natin? Iba-iba ang dagat ng buhay natin. Hindi pare-parehas. Amen? Amen? Hindi pare-parehas ang nature, hindi pare-parehas ang lalim ng dagat na kinaroroonan natin, mga kapatid. Are you listening? Do you believe that? Pero tandaan natin, kahit sa isang basong tubig, may nalulunod. Oh, naniniwala kayo ron? May mga nalulunod sa isang basong tubig. Kahit konting tubig, pwede kang malunod pag hindi mo alam ang nature ng tubig mo. Pag hindi mo alam paano i-handle ng tubig. Amen po ba? So mga kapatid, pangalawa, receive a word from the Lord. Matapos ma-recognize ni Pedro na si Jesus yung lumalakad sa ibabaw ng tubig ng dagat, na sa ganong senaryo, listen, anong sabi niya? Panginoon, kung ikaw yan, pahintulutan mo akong makalakad din at makalapit sa iyo. Hindi niya sinabi, Lord, ikaw ba yan? Andyan ako! Hindi naman ganun kagad ang ginawa ni Pedro. Lord, ako rin ha! Ganun ba mga kapatid? Ano sabi niya? Lord, if it is you, command me to come to you. He waited a word from the Lord. Ano sabi sa verse 29? So he said, Jesus said, come. Come. Sabi mo sa katabi mo, come. Mga kapatid, si Pedro, makinig mo mabuti, importante ito. Sa mga sitwasyon ng buhay natin, sa mga dagat ng sitwasyon ng buhay natin, mga kapatid, importante na meron kang appropriate word from the Lord. Si Pedro naghintay ng word from the Lord. Bago siya bago niya ilabas ang paa niya sa kanyang bangka at kinapaka pa ang parang matigas na tumigas yata. Parang naging semento. Kailan niya inilabas ang kanyang paa sa kanyang bangka at itinapak sa dagat na naging matigas, naging highway? Kailan? After he received a word from the Lord. After Jesus said to him, come! Doon pa lang siya, pumakbang. Hello? Are you listening? Mga kapatid,
Peter waited a word from the Lord. Before he take any steps to walk on the water. Before he take any steps to walk on the water, he waited a word from the Lord. He waited an appropriate word from the Lord for his appropriate situation. Kaya importante, sa dagat ng ating buhay, dapat makatanggap tayo ng tiyak na salita ng Diyos sa ating sitwasyon. Yun ang ating hahakbangan. Pag yun ang hinakbangan mo, hindi ka lulubog. Amen? Pero kapag salita ng paligid ang hinakbangan mo, lulubog ka. Hindi ka makakalaban. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi gusto ng Panginoon ang buhay natin ay hit and miss. Hit and miss. Hindi yan. Siya na nga ang way eh. Ibig sabihin, pag siya ang way, meron na tayong direction. Amen? Kaya lang nagiging try and miss, trial and error ang buhay ng mga Kristiyano kasi kung bakit? Pag nasa mga sitwasyon ng buhay, kumahakbang kagad tayo kahit wala pa tayong word mula kay Lord. Hello? Di ba ako madalas kong sinasabi sa inyo mga kapatid, sa aking karanasan sa pagpunta sa ibang bansa, lahat ng bansang pinuntahan ko, lahat yan sinabi sa akin ng Panginoon. One time, ako ay nag-try na pumasok sa Singapore, galing ako ng Malaysia, hindi ako naging matagumpay. Kasi wala naman sinabi sa akin, Lord, pumunta ka sa Singapore. Kaya naman ako pupunta rin kasi I was invited to be the speaker. Kaya lang, hindi ako nagsaksi. Kasi nga, wala yun sa original plan ng Panginoon na pinapupunta niya ako. Alam niyo nangyari sa akin, nag-suffer ako. Hindi ko alam papabalik sa Malaysia. Nandun na ako sa boundary ng Singapore. In fact, papasok na ako sa mismong teritoryo nila eh. Tanaw ko na ang Singapore, amoy ko na ang Singapore. Bay, nung makita ng police immigration officer, yung ticket ko expired. Parang nangyari kay Brother Ode. Go back to Malaysia immediately. Sabi ko, how can I go back to Malaysia? It's your problem. Kasi ang tinuro lang sa akin papuntang Singapore, hindi na tinuro sa akin paano ako babalik. Diba? First time ko lumabas ng bansa. Wala akong ibang pinagtiwalaan kundi si Lord. Tinanong ko lahat ang auntie ko ron, marami akong auntie ron eh. Lahat ng babae ron, puro auntie. Auntie, do you know how to speak English? Puro sign language. Nakasampung auntie ako. Lumipat ako kay uncle. Uncle, do you know how to speak English? Puro sign language. Sabi ko itong mga taong ito, hindi marunong magsipag-English. Padilig na ako mga kapatid. Nag-pray ako, Lord. I-guide mo ako kanina ako pupunta para makapagtanong, makapag-communicate ng English. Alam niyo si Lord, may sense of humor si Lord. Alam niyo kung saan ako tinuro ni Lord? Sa isang basurero. Sabi sa akin ni Lord, nakikita mo yung lalaki mo yun? Yes, Lord. Puntahan mo, marunong mag-English yun. Pinuntahan ko mga kapatid. Excuse me, uncle. Do you know how to speak English? Yes, I know. Aba, basurero, marunong English. Imagine, angel, no? Anghel sa basurahan. Ayun, in-explain niya sa akin kung paano ko uwi ng pabalik ng Malaysia. 6 na oras. Nakarating ako ng Malaysia, 1:00 ng madaling araw. Nung ako'y umalis ng Malaysia papuntang Singapore, ang suot ko, brown na pantalon. Long sleeve na puti. Talaga nakadress to ako, Singapore ako pupunta eh. Nung pagbalik ko ng Malaysia, hindi ako nakapasok. Yung bus na sinakyan ko pabalik ng Malaysia, nasunog. Nasunog kasi talaga ang laki ng apoy. Nandun ako sa dulo. Pinipilit kong basagin yung salamin, hindi ko mabasag, napakakapal. Ay, hinayaan ko silang magtakbuhan, sabi ni Lord sa akin, relax ka lang, hindi sasabog yan, diesel yan. Hinayaan ko silang magtakbuhan. Nung wala ng tao, saka ako lumabas. Mga kapatid, nung makauwi ako ng Malaysia, yung puting t-shirt naging itim. Dahil sa usok, sa sunog. Ay, gutom ako. Yun ang consequence. Listen, yun ang consequence. Hindi ka naman pinapupunta ni Lord doon. Pero nagpunta ka, humakbang ka. Are you listening? Are you listening? Yeah. Si Pedro, hindi porket na, Lord, ikaw ba yan? Punta rin ako dyan. Hello? Naintindihan ba natin? Palapakan natin. Importante na sa bawat sitwasyon ng buhay natin, bago tayo humakbang, we have a word from the Lord. Sa bagay na yun. Dahil kapag meron kang salita ng Panginoon, sasamahan ka ng Panginoon.
Amen ba? Paghihimalaan ka ng Panginoon. Para iwas disgrasya. Sabi mo sa katabi mo, iwas disgrasya. Maghintay tayo ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Totoo tayo, kalooban ng Diyos magpunta sa iba't ibang bansa. But we need to wait a word from the Lord. Saang bansa? Kailan? Anong gagawin mo? Dapat maging maliwanag yan. Amen po ba? Para sa halip na disgrasya, grasya. Minsan ang pag-abroad, maganda yan. Pero kapag hindi maliwanag na meron kang word kay Lord, baka disgrasya abutin. Nandiyan pa ba tayo? Kaya si Brother Ode, naghihintay pa ng word kay Lord yan. Brother Ode. Di ba? Amen? So, Brad, hindi kita pinatatamaan, ha? Talagang sakto lang, Brad, eh. Wala tayong magagawa, no? Si Brother Ode kasi, namasyal sa Dubai at sa Hong Kong. Antindi, no? Yan ang mga anak ng Diyos. Papasyal-pasyal na lang. Butin lang, hindi